Sinimulan na ng Senado ang pagdinig kaugnay ng panukalang pambansang budget para sa 2015. Ang nasabing budget ay nagkakahalaga ng mahigit 2.6 na trilyong piso. Para sa detalye, balita mo kami, Sam Ramirez. Nagsagawa ng briefing ang Development Budget Council Coordinating Council o DBCC sa Senado hinggil sa panukalang 2015 National Expenditure Program. Ito rin ang nagmamarka sa pagbubukas ng budget season sa Senado. Sa isinagawang briefing, nagpahayag ng pagkabahala si Senate President Franklin Drilon sa mataas na unemployment rate ng bansa. Base sa isang SWS survey na isinagawa noong Disyembre, nasa may 12.1 million Filipinos ang naitalang walang trabaho sa loob ng huling yugto ng 2013. The unemployment remains high. So, how would the present budget address this problem of unemployment? That's why kanina we focus on convergence in tourism, in infrastructure and logistics, in manufacturing, in agribusiness. These are the areas where we believe we could generate good, high-quality employment. Maliban dito, ikinababahala din ni Drilon ang naitalang mababang paggasta ng pamahalaan sa unang yugto ng 2014 na maaaring magdulot ng mahinang paglago ng ekonomiya, gaya na nangyari noong 2011 na siyang naging dahilan upang mabuo ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Dagdag pa ni Drilon, hindi talaga maaalis na isang dahilan ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa DAP kung bakit mababa ang government expenditure. Takot na takot ngayon ang bureaucracia at baka masampahan sila ng kaso because of the decision on the DAP. You know, whether you like it or not, the DAP had a chilling effect on the government expenditure program. Ngunit siniguro ni Budget and Management Secretary Butch Abad, tataas din ang government expenditure. We're actually improving on that end, Mr. Chairman. The figures in June show a 44% increase. And that has been brought about mainly by finally the billings from the PhilHealth services have come in, and we released, for example, I think 36 billion pesos of the PhilHealth subsidies. Nananatiling hamon para sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Aquino ang pagpapanatili sa magandang ekonomiya na naranasan ng bansa noong mga nakaraang taon at ang paghahatid ng mga mabubuting epekto nito sa mga kababayan nating maralita. Makikita sa breakdown ng budget na ito'y binibigyan naman ng prioridad. Sa kabuuan, may 37% share ang social services cluster sa panukalang 2.606 trillion budget. Ito'y katumbas ng 967.9 billion pesos para sa pagpapabuti ng edukasyon, pabahay, kalusugan at iba pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.